Ang palay isa sa pangunahing industriyang agrikultural sa Pilipinas. Ano na ba ang kalagayan ngayon ng industriya? Ang magtanim raw ay hindi biro. Sino ba naman ang hindi mahihirapan sa pag-aalaga ng palay? Kilala tayo sa buong mundo bilang kaba ng bigas. Kahit sa kasaysayan ay makikita na ang pagiging masipag ng mga Pilipino. Halimbawa na nito ang hagdang-hagdang palayan ng Banawe. Ang Pilipinas ang isa sa mga unang bansa na nagkaroon ng Rice Institute na tinatawag na International Rice Research Institute or IRI sa Laguna. Ayon sa pag-aaral ng PhilRice, nakakapag-produce tayo ng 18 tonelada ng palay mula sa 4.5 hektarya ng lupa noong 2013. At sinasabi rin daw na ito ang pinakamataas na harvest ng palay sa kasaysayan. Nahagi po natin ang pinakamataas na harvest ng palay sa buong Pilipinas ever since nang ang mga Pilipino matutong magtanim. 18.44 million metric tons po. Ito po yung pinakamataas na palay yield sa buong Pilipinas. Buhat po na tayo ay matutong magtanim ng palay. Para ang ating production rate sa ibang rice-producing countries tulad ng Thailand at Vietnam ay higit na may mas lamang tao. Mababa kaysa sa atin kasi mas mababa yung kanilang produksyon kada ektarya. Sa kabilang banda, yung populasyon nila mas kakaunti kaysa sa atin. Dahil sa kadahilan ng tumaas ang ating populasyon, lumaki rin ang pangangailangan natin at kaya't hindi nagiging sapat ang supply na napoproduce. Kaya't dito, pumapasok ang pag-aangkat natin sa ibang bansa. Kung noon ay tayo nag-e-export ng sarili nating bigas, sa ngayon ay tila bumaliktad na yata ang mundo. Sabi ng ilang magsasaka, tumaas ang presyo ng bigas kung hindi ito nakaayon sa panahon ng anihan. So actually, ang importasyon ay sagot para bumaba ang presyo ng bigas. Kaya lang, nagiging problema siya kung sa pagbaba ng presyo ng bigas, bababa din ang presyo ng palay at ang income o yung kita ng ating mga magsasaka ay sobrang nang liliit at wala na silang ibang mapagkukuhanan ng ikabubuhay. Kaya't ito ang nagiging hamon sa ating gobyerno at maging sa atin bilang manlalaro nito. Si Aling Edna, isang may-ari ng bigasan, ang bagas kaya talagang pakaraan daw. Kaya kay Kuma. Daw mahal. Bakit hindi sa kahit man yan. Ang problema lang ang panahon. Talagang nakakapag na. Hindi kami nakakaalam. Sa ano. Kay Juan siya gayon din si Aling Nora na pinipilit itaguyod ang kanilang pamilya sa gitna ng pagtaas ng presyo ng bigas at mga katulad ng produkto. Ang epekto po pagtaas ng bigas, mahirap sa mga kasaralitan. Mabuti sana itong may pera. May pera. Yung epekto ng pagtaas ng bigas, marami. Gaya na, minsan isang pamilya kumakain na ng isang bisis. Minsan kumakain ng isang bisis, lunch lang yon kinakain nila. Yung pang-umaga, pang-gabi, minsan noodles na lang o kaya lugaw dahil mahal ang bigas. Sa pinta nilang 43, ang hanap buhay ng mga karamihan ng mga maliliit. Minsan, ang labor ay hindi naman pare-pareho. Mayroon 150, mayroon 250. O kung ang marami ang libro ng pamilya, ilan lang ang mabibili ng bigas. Sa na-labor nila, 150. Ang isang kilo ng bigas, 43. Maganda-ganda na yan. 42, okay naman yan. Kung maraming miyembro na ang pamilya, sa isang saingan, may higit 1 kilo. Diba? Mahigit 1 kilo. Siyempre may ulam, bibili ng ulam. Ang pinakamaluyang ulam ngayon, gaya ng isda,
80 pesos. Kung bibili ka ng 1 kilo, saka mga 2 kilo, ubos na yung labor na 150. Yan ang epekto. Pagtaas ng bigas, saka ang higit na ang epekto talaga, maraming magkakasakit sa tiyan dahil walang laman ang tiyan. Ang karinderya naman ni Gina na naghahanda ng iba't ibang putahe at kanin ay parang mabibiting muna raw ang kanyang mga customer dahil sabay-sabay ang taas na ng presyo ng mga bilihin. Siyempre, pag alam ka ang presyo ng bagas, sobrang dinibay bumi, babawasan naman ang takas kasi malulugi nga kami pag yan, then babawasan siya. Si dati may, babawasan siya ng kadagin para magkaroon kami hindi siya naman sa niluto ng rice. Ayan. Kaya tungkulin nating mga consumer ang huwag magsayang ng bigas dahil marami rin ang nagugutom sa mundo. At isa pa, kumain lang tayo ng other alternative stable food sa rice. Ang industriya ng bigas ay inuulan ng malalaking problema na maaari rin nating maging problema at ang bawat isa sa atin ay may responsibilidad pero kung tulong-tulong, siguradong maganda ang sikat ng industriyang ito. Let's all be responsible. Sa atin naman pong mga kababayan na kumukonsumo ng bigas, masyado kayong nakangiti pagka unlimited rice. Ano po? Pero minsan po, dapat po ay kakibat po nito, yung pong responsibilidad natin na mag-consume po tayo ng tama.